Finally mga kababayan, isiniwalat na po ni Congressman Toby Chanco kung sino itong tao or mga individual na nasa likod ng demolition job umano laban dito kay Senate President Chis Escudero. At nung unang interview nga sinabi ni Speeches na taga House of Representatives mga kababayan itong nasa likod ng mga paninira laban kay Speeches Escudero. At ngayon kinonfirm mismo mga kababayan dito sa isang interview ni Congressman Toby Chanco na si House Speaker Martin Romualdez daw umano ang nasa likod mga kababayan ng demolition job laban dito kay Senate President Chis Escudero. Narito po mga kababayan ang interview ni Congressman Toby Chanco. May pasaring din si Senate President Chis Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Yes, because it's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Chis magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko hindi naman ako close kay Chis. Bakit naman ako ang kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Diba, if you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Chis parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo akong kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, 'di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya na ganito ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama diyan? Hindi naman kami close ni Chis. And at that time, he was the one who told me to meet Chis. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Chis. At yung unang meeting namin ni Chis noong 2024 was in his townhouse. You can ask Chis. Alright. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Chis kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Chis, kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagplaplano laban sa iyo, ikaw nagsabi, i-meet ko si Chis para doon sa 2024 campaign. Grabe mga kababayan, napakinggan po natin si Congressman Toby Chanco na dati po ay kaalyado po nila pero ngayon ay tumiwalag na mga kababayan at tahasan na pong kumanta or siniwalat itong mga ginagawa ni House Speaker mga kababayan na kung saan inutusan daw siya na i-meet itong si Senator or Senate President Chis Escudero mismo doon sa kanyang bahay, sa kanyang townhouse mga kababayan sa Manila Polo. Kung hindi ko nagkakamali, parang ito yung nasa Forbes yata mga kababayan at controversial din po itong townhouse niya dahil doon sa Senate hearing nung kasagsagan ng PI ay mayroong meeting daw po doon mga kababayan pinag-uusapan itong patungkol sa PI na hindi po nagtagumpay dahil talagang maraming kontra at isa na yan ang pinakaunang kumontra dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabayan, yung ginagawa nilang People's Initiative umano yung kanilang signature campaign na babaguhin nga yung constitution mga kababayan dahil may balak nga silang magiging parliamentary at magiging prime minister daw po itong si House Speaker Martin Romualdez. At ngayon, ito mismo si Congressman Toby Chanco ay nagbigay kalinawan patungkol dito sa demolition job na ikinasa nila or ikinasa laban dito kay Senate President Chis Escudero. So sabi naman ni Speeches ay
patungkol dito mga kababayan sa pag-handle niya doon sa impeachment case laban kay BP Sara. Kaya may mga PR effort no na demolition job laban sa kanya, at ito nga lumabas na article ng Rappler na pilit na inilink sa kanya itong dati niyang donor no na nagbigay sa kanya ng pera no pang kampanya noong 2022 presidential election, kasi tumakbo po siyang senador that time, at nasa 30 million daw yata mga kabayan yung binigay dito sa kanya kaya Senate President Chis Escudero dito sa isang kontraktor na ito na kasama ngayon sa 15 na mga kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng pinakamaraming proyekto no sa flood control sa buong bansa mga kababayan. At ito ay based daw po no sa Sorsogon at kakakilala mismo ni Senate President Chis Escudero, although hindi niya po ay tinanggi na nagbigay nga daw po ito ng suporta no ng pera doon sa kanyang pagkakandidato noong 2022, at nasa kanyang SOSE po ito mga kababayan no, sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures no nung sa COMELEC, kasi obligado po silang mag-file ng SOSE no after ng election, whether or not or whether panalo sila or hindi, kailangan nila mag-submit ng SOSE kasi required po yan sa COMELEC, at nandoon naman daw po itong mga dokumento na ito, at wala pong kinalaman daw mga kababayan no, or tinanggi ni Senate President Chis Escudero na wala po siyang kinalaman nga dito sa pagkakuha no ng mga proyekto or projects itong kontraktor na donor niya nung eleksyon. Wala na po siyang kinalaman dito mga kababayan, at pinakamaraming nakuhang proyekto daw po ito nung panahon ng 2022 mga kababayan, kung saan paano pa lang siya tumatakbo pa lang or bago pa lang ng eleksyon mga kababayan, at in-explain naman niya na yung budget ng 2022 ay hindi po ginawa nung 2022, ito ay ginawa nung 2021, at wala pa daw po siya noon no, hindi pa po siya senador dahil governor siya doon sa kanilang lalawigan sa Sorsogon, at wala siyang kinalaman patungkol dito, at hanggang ngayon na naging Senate President po siya mga kababayan ay hindi daw po siya nakikialam dito sa mga proyekto ng mga kontraktor no. Although meron pong nauna na nga pong issue mga kababayan laban sa kanya, yung bago po magbotohan no dito sa Senate Presidency ay sinabi nga ni Senador Tito Soto na imbestigahan niya daw mga kababayan, kasi na-link nga po itong si SP Chis Escudero na may mga insertion daw mano mga kababayan, at itinanggi naman ito ni Senate President Chis Escudero mga kababayan na wala po siyang mga insertion patungkol dito sa mga proyektong ito. At balik tayo dito mga kababayan sa demolition job laban kay SP Chis Escudero, dahil meron pong isiniwalat si Attorney Ferdinand Topacio na meron pang isang dahilan mga kababayan bakit po ay merong demolition job laban dito kay SP Chis Escudero, dahil napilit daw po itong or nais daw po itong tanggalin dahil parang sagabal daw yata ito mga kababayan or tinik dito sa kanila mga balak na itong pinupush nila ngayon dito sa lower house na Chacha, itong charter change. So hindi po sila nagtagumpay noong kanilang PI nung nakaraan nung 2023 yata yun mga kababayan or 2022, hindi ako nagkakamali, yung kanilang PI no na talagang mainit po yun na pinag-usapan. Ngayon meron po silang Chacha or charter change, at ito nga po yung isa sa mga dahilan nila na dapat baguhin daw itong constitution. Halimbawa dito yung word na forthwith mga kababayan, na kung saan hindi daw po malinaw yung definition niya, at nagkakaroon po ng iba't ibang interpretation yung mga mambabatas patungkol dito. So isa to sa mga dahilan mga kababayan ay sinulong na baguhin itong constitution sa pamamagitan ng charter change. At yung kailang balak mga kababayan na Constitutional Assembly, yun po yung tinutulan ngayon ni Atty. Topacio at ng PDP laban, dahil mahirap daw, delikado daw ito mga kababayan no? Itong Constitutional Assembly, dahil wala po tayong kontrol ang mga mamamayang Pilipino. Ito ay sa pagitan lamang daw ng mga mababatas ng mga congressman at senador, at wala tayong wala tayong participation. So alam mo naman daw natin na makapangyarihan itong si House Speaker Martin Romualdez ay baka mamaya siya yung magiging Prime Minister mga kababayan.
kababayan, at hindi na po natin yan kontrolado, no? Hindi na po tayo makabuto dyan dahil sila yung maglagay dyan, mga kababayan, magluklok bilang Prime Minister. So ito daw po yung dahilan according to Attorney Topacio, dahil hindi naman daw sila or hindi sila mananalo dito sa presidential election sa 2028. So, hindi nila matalo-talo itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ito yung kanilang second choice or option 2, mga kababayan. Baguhin na lang itong constitution at magiging parliamentary tayo at magiging Prime Minister itong si House Speaker Martin Romualdez. At sabi ni Attorney Topacio ay magiging tinik itong si Senate President Chis Escudero, mga kababayan. No? At itong mga senador ay baka mawala po sila, no? Baka ma-abolish itong Senado, kaya papalag itong mga kababayan, itong mga senador natin. Hindi sila papayag dito gaya nung nangyari nung sa PI, sa kanilang People's Initiative, na yung sinasabi nila baguhin lang yung sa economic provision, no? Dahil hindi daw akma yung mga ano dito sa atin, yung mga investors, kaya parang nagdalawang isip silang mag-invest dito sa Pilipinas dahil yung batas natin patungkol doon ay hindi maganda, hindi pabor laban sa kanila. Kaya yun yung mga isa sa dahilan na bakit gusto nilang buksan itong economic provision at baguhin, mga kababayan. At meron pong isiniwalat si BP Sara patungkol dyan na nandun siya sa Malacanang noon kasama si Senadora Amy Marcos at nag-away nga daw itong si Presidente Marcos Jr. at si Senator Amy Marcos dahil binalaan ni Senator Amy Marcos itong kanyang kapatid na wag buksan or wag nang subukan itong pagbago nila ng economic provision, no? Kasi sabi ni Senator Amy, pag buksan mo yan, automatic lahat na yan mabubuksan, kaya delikado at tutol dito si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. At yun po yung isa sa mga dahilan bakit na turn off, no, itong si BP Sara laban dito kay President Marcos Jr. na may something silang niluluto, mga kababayan. So according to BP Sara, yun yung kanyang nasaksiyan nung pagbisita sana niya doon sa Malacanang kasama itong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. At ito nga po yung ginagawa nila ngayon sa demolition job laban kay Senate President Chis Escudero, na mismo si Congressman Toby Chanco ang nag-booking, mga kababayan. At para po sa aking opinion, mga kababayan, itong mga bagay na ito ay nagpapakita talaga ng pagkagahama, no? Gustong manatili talaga sa pwesto forever na, mga kababayan. Kaya hindi po ito maganda, hindi po ito magandang senyales pag ganitong klaseng leader ang ating iboboto, no, or suportahan, dahil gusto naman ng eternity pala, mga kababayan, no? Pag once na naluklok na ay hindi na aalis sa pwesto, mga kababayan. At yun nga po yung gustong pigilan ni dating Pangulong Duterte, at hindi po ako sangayon sa mga ganito, mga kababayan, no, na gusto manatili. Kaya gusto nilang ma-impeach itong si BP Sara Duterte, mga kababayan, para hindi na po siya makatakbo sa 2028 presidential elections. At talagang gusto nilang tanggalin itong kanilang mga kalaban, no? Gusto nilang alisin sa kanilang daan patungo doon sa kanilang maitim na binabalak, mga kababayan. At merong history naman yan, mga kababayan, kasi doon sa Tacloban, ang ginawa niya doon sa kanyang kalaban ay pinadisqualify para sure win siya, mga kababayan. Wala nang sakit sa ulo kasi wala na siyang kalaban, no? Talagang sulong-sulong niya na itong pagtakbo niya nung nakaraan bilang congressman doon sa kanilang distrito. At ngayon pa ay kasama pa niya yung kanyang asawa at anak, mga kababayan. At sabi nga po ni Attorney Rowena Guanzon, kaya nabababoy yung party list system dito sa ating bansa dahil sa mga klaseng taong ganito, mga kababayan. So ano pong opinion dito, mga kababayan, no? Naniwala po ba kayo dito sa mga isiniwalat ngayon ni Congressman Toby Chanco at itong isiniwalat din ni Attorney Topacio na isa pang dahilan bakit gusto nilang or sinisiraan ngayon si Senate President Chis Escudero dahil gusto nilang tanggalin ito dito sa Senate President, mga kababayan, sa Senado. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.